Hi mga kabakyard, kumusta po kayo? Welcome back again mga kabakyard sa aking YouTube channel. So kung baguhan ka pa lang sa aking channel mga kabakyard, please like, share, and subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated mga kabakyard sa mga videos ko nilalabas patungkol sa aking mga alaga sa bahay. So napaisip ka ba kabakyard na mag-alaga ng ibon o ng Parakeets Budgerigar? So kung bago ka pa lang kabakyard, ito yung guide na para sa'yo. Kung baguhan ka pa lang sa pag-alaga ng ibon ka backyard, malamang punong-puno ka ng saya, excitement na tingnan ng alaga mo. At naisip mo din kung paano mag-alaga ng parakeets. Ito ang isang malaking pagbabago na nangyari sa buhay mo ka backyard na magkaroon ka ng parakeets. Grabe ang saya at nalab at first sight ka mga ka-backyard sa ibon mo. So ang parakeets mga ka-backyard, ito po ay makulay at napakagandang alagaan. Makawala din ito ng stress sa atin dahil sa taglay din lang iba't ibang kulay at kagandahan mga kabakyard pag once nakikita nyo sila sa loob ng inyong bahay o di kaya sa labas ng inyong bakuran mga kabakyard. So minsan ang ibang nag-alaga ng ibon, kung mabigyan mo lang ng tubig at patuka ang parakeets ay okay na yon. Pero sa pag-aalaga at pagbibreed ng ibon ay isang masaya at mahirap na libangan mga kabakyard. Ang iba nga is ginagawa pa nilang negosyo. Siyempre ka-backyard, pag nag-start ka sa pag-alaga ng ibon, dapat malaman mo ang dapat at hindi dapat sa ating mga ibon na inaalagaan. So una mga ka-backyard is yung patuka nila. Ang pagpapakain ng parakeets mga ka-backyard is madali lamang katulad ng mga canary mix, oat growth, sunflower, red millet, white millet, at saka yung dawa. So ito po yung mga pagkain mga ka-backyard na pwede nating ibigay sa ating mga alagang parakeets na inaalagaan sa ating area. Siyempre mga ka-backyard, kung mayroong pwede, mayroon ding di pwede sa ating mga alagang ibon. Katulad ng avocado, bawang, sibuyas. So isa lamang yan mga ka-backyard sa halimbawa na mapanganib sa ating mga alagang Parakeets Budgerigar na inaalagaan. Pagdating naman sa feelings nila mga ka-backyard, siyempre, ang ating mga alagang ibon is katulad din yan sa tao mga ka-backyard. Na-stress din yan at saka tumatamlay mga ka-backyard. So, para maiwasan natin yan mga ka-backyard is ipalayo nyo sila mga ka-backyard sa mga predator na malapit sa area nila o di kaya sa cage nila mga ka-backyard. So, ano ba yun mga predator mga ka-backyard na kinakatakutan ng ating mga alagang ibon? So, katulad po ng pusa mga ka-backyard, daga, at saka yung aso. Ka-backyard, kapag nag-alaga tayo ng parakeets o kahit anong ibon mga ka-backyard, dapat mag-ready tayo ng cage at saka nest box sa kanila. Sa cage mga ka-backyard, mapa-single o double, okay na yon. DIY man o binibili natin, walang requirements lalong-lalo na sa pag-alaga ng ibon. Mamahalin man o mumurahin na ibon, okay na yon mga ka-backyard, walang problema yon. Pagdating naman sa nest box mga ka-backyard, dapat medyo maluwag yung nest box na ilagay natin sa kanilang cage mga ka-backyard. Kasi kawawa yung mga painakay nila mga ka-backyard pag once nakaproduce na sila ng mga painakay na bunga ng kanilang pagbreeding mga ka-backyard sa loob ng yung cage. So hanggang dito na lang ang vlog ko mga ka-backyard. I hope may natutunan kayo tungkol sa mga guide natin mga ka-backyard kung paano mag-umpisa sa pag-alaga ng ibon mga ka-backyard. So God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Mag-ingat po tayo.